Pinoy Calibration Master. 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 Yan, tatanungin kita. Ano to? Temperature transmitter, RTD, or thermocouple sensor? Temperature transmitter. Paano mo nasabi? Kasi po may sensor, Ayan. may sensor po dito. Wala, hindi ka pa sigurado dyan, hindi mo pa nabubuksan eh. Ha? Buksan muna natin. Ayan, may nakita na tayo. Lan, pakita mo dito. Ilang wire? Dito ka para makita mo. Ilang wire? Tatlo po. Tatlo? Ano siya? Dapat. Saan siya papasok? 3 wire po. 3 wire. Ano siya? Hindi, ano nga siya? RTD, thermocouple o RTD? Hindi siya temperature transmitter? Ang transmitter po yung ito po, itong kabuuan ito. Pero kung sensor po. Hindi, tinan mo mabuti. Tinan mo mabuti. Three-wire lang yan, RTD lang yan. Hindi yan temperature transmitter. Kung temperature transmitter yan, layo mo na lang. Kung temperature transmitter to, dapat 5 wire to. Isang supply na 24 volts at isang sensor na 3 wire. Di ba 3 wire lang? Ano ba yung pinagkakapitan nila? Junction lang yan eh. Kumbaga RTD yan, binili mo, may wire na dito. Tapos binila mo dito, dun mo kinabit. Ano? 3 wire lang to eh. Ayun o, tinan mo 3 wire. Tsaka kung ano yan, kung temperature transmitter to, 2 wire lang to, papunta dun sa HMI 4 to 20. 2 wire lang yun. Ay pag 3 wire, diretso dun sa HMI. RTD yun, no? Ngayon pag 3 wire, sigurado ka na kagad na RTD, ano? Kasi minsan kasi, pag 2 wire, pwede rin yung RTD. Pwede rin thermocouple. O ngayon, paano ka nakasigurado na RTD or thermocouple? E di test mo. Paano mag-test? Kapag RTD ba, ay pag RTD, syempre ang ano na nun, resistance. Pero dapat, dito ka lang, pakita mo. Pero dapat bago ka magtanggal, tatandaan mo muna. Ayan, yung wire kung saan nakakabit. Kailangan kasi yung wire na yan, doon mo mababalik. Kasi pag hindi tama yung balik mo, magkakaroon ng problema sa reading yan. Hindi yan babalik sa dati. Tapos, yan, ang ginawa ko, tinandaan ko, yung 77, yan, lagay ko, sa white siya nakakabit. Sa red. Ayan, red. Nakakabit yan sa red. Yan, lagyan kong tanda dito. 77 red. Tapos yung 76 saka 78 ay white. Okay lang yan magkabaligtad. Yung dalawa. Kasi short naman yan eh. Ano, ayan, yung 77. Ayan, yung 77 ay sa red. Yung red A yun. Tapos yung 76 tsaka 78 ay sa white nakakabit. Yung white BB yun, BB. A, BB. Okay, yung A solo, yung BB dalawa yan magka-short. Ayun, tingnan natin yung HMI kung anong reading. Kailangan babalik doon. Tara dito. Sa HMI. Ito siya, yung reading niya dito ay inlet temperature 26.8. Ayan, inlet temperature 26.8. Balik tayo dito. Inlet, ayan. Nakalagay inlet. Ito, may code dito. Inlet yan, temperature. Ngayon, pag tinanggal natin dito, kailangan mawala doon. Para tama natin. Sige, balikan natin doon kung nawala. Tinanggalan natin ang wire. Okay, balik mo lang. Na 26.8 kanina, di ba? Kailangan makakabalik sa doon. Ayan na, nawala. Sige, calibrate natin. Pero kung sakali naman na marunong ka na mag-calibrate ng RTD ganito, simulation, kahit hindi mo na ito tandaan, kaya mo na ito eh. Basta tandaan mo lang yung isang wire na naiiba yung kulay. Ayun, tandaan mo. Halimbawa, lagyan mo ng tape. Yung isang wire na ibang kulay, yun lang mabalik mo kahit magkabaliktad din dalawa, walang problema yan. Ngayon, hindi mo pa alam to kung PT100
PT1000, PT50, di ba? Anong gagawin natin? Hindi, anuhin natin, i-test natin. Ayan, tinanggal ko na yung wire, tatlo. Itong tatlo na to, ito yung papunta dun sa HMI. Pambato, no? Pag binatuhan ko to, pupunta yan sa HMI. Yan, pupunta yan sa HMI, yung ano na yan. Kaya tinanggal ko yung connection papunta sa HMI. Kaya wala nang reading doon. Ngayon, ito, may reading yan. Tingnan natin. Ite-test natin ngayon yan. Ngayon, pag-test dito, pag-test dyan, lagyan natin connecting wire muna para makapagkabit tayo. Pagkabit. RTD yan ha. Hindi pa natin alam kung PT100, PT50, o PT1000. Ngayon, test natin para malaman natin. Ano yung reading kanina? 26.8 ano? Alam nyo? 26.8. Ngayon, gamit natin calibrator. 725 multifunction process calibrator. Look. Dahil itetest natin yung sensor ha, tinanggal natin yung sensor lang yan ha. Wala yung wala yung papunta sa HMI. Ilagay natin sa resistance para malaman natin kung PT100, PT1000. Kasi ang PT100 kasi, ang ibig sabihin ng PT ay platinum, yung PT, symbol yun ng platinum. Tapos yung 100 ohms yun at 0 degrees Celsius. Ngayon, kung hindi to 0 degrees Celsius, dahil 26.8 to, ibig sabihin lampas yun ng 100 ohms. Yung PT 100 platinum, tapos 100 ohms at 0 degrees Celsius. Yun ang ibig sabihin na. Kaya ang expected natin dito, nasa 100 ohms to o mahigit doon kasi 26.8 eh. Dapat mahigit sa 100 ohms. Kaya kung RTD PT 100 siya, kung 1000 naman, 1000 at 0 degree. Kung PT 50, 50 at 0 degree Celsius. Ganun lang yon. Ngayon, i-set natin dito 2 wire kasi naka-short yung dalawa. Pwede rin naman natin gawing 3 wire dito, pero mas hassle. Edi 2 wire na lang natin. Pag short na lang natin yung dalawa RTD. Yung dalawang BB. Gawin nating resistance muna. Resistance 2 wire. Hindi na bago. 4 wire. Pwede natin gawin 2 wire, pwede 3 wire o 4 wire. Pwede. Ayan, 2 wire ang kinabit ko. O, sukatin natin. Dapat ayan o 110 kasi 110. Yan natin. Kailangan kayong gumamit na po-promote ko lang to. Yan. Kailangan nyo mag-install ng instrument tools. Ayan. Click lang natin. Instrument tool. Tapos, piliin natin dyan ang RTD. Ayan. Piliin natin ang PT100 kasi nasa 100 ohms siya eh. Mahigit eh. E di PT100 na siya. Pero kung 1000 ang result nyan, approximately 1000, PT 1000 niya. Kung approximately 50 ohms, PT 50 yon. Ngayon, dahil PT 100 tayo, sigurado na tayo. Pindutin natin PT 100. Ano yung reading kanina? 26.8 dun sa ano, no? 26.8. Kung 26.8 yan, ang resistance niyan ay 110. Tama, di ba? 110.43. Malapit lang, di ba? Kung may difference man, di man masyadong malayo. No? Tama, no? O, diyo, ano kayo nito? Po-promote ko yan. Tapos, para matapos na yung ano nyo, kasi pwedeng yung i-verify lang to eh. Kasi pagpasok to dito, kahit hindi nyo na to i-test, basta umaangat lang yung inyong RTD, pwede na yon. Pero, mamaya i-calibrate pa rin natin kasi yun ang required ng kliyente natin eh. Kung ililipat natin ito sa RTD, magre-reading to ng temperature na 26.8 dapat. 110.65 pala ang ano natin doon. Atin 110.43. Yung 26.8. Ibig sabihin may difference tayo. 26.8 yan. E di ibig sabihin ang reading nito doon mataas ng mga 26.9 siguro to. Tingnan natin RTD.
RTD, tapos tapat natin sa PT 100. Oh, 28. Maya. Ba't nag-o-open? Ayan. Putik, may problema yata ang ating calibrator ah. Lawag lang bro. Ayan. Ano reading? Oh, di ba kanina lampas yung ano natin? Kaya ang reading, expected natin nasa 28 yon kasi 26.8 doon. Oh, ayan. 28. Yung kanina, ang reading natin ay 26.8 oh. Pwede na, na-verify na natin. Hindi naman masyadong malayo. Okay na. Marunong na tayo mag-test ng sensor. Kung marunong tayo mag-test ng RTD, kung 26.8 doon, ang reading natin dito ay 27. Ayos lang yan, hindi naman masyadong malayo. Kumbaga kung may trouble kayo, walang trouble yon, walang problema ang RTD. Ngayon, na-test na natin to. Okay yung sensor. Dahil okay ang sensor, wala tayong problema sa sensor. Anong sunod natin gagawin? Di-source tayo. Source. Tapos PT100. Source tayo. PT100. Lagay natin sa PT100. Tapos magbato tayo. Doon pa rin. Saksak. 2 wire pa rin. 2 wire. Yan. 2 wire. Ayun ang magka-short kanina ang, dahil may tanda tayo dito, ang magka-short ay 76 at 78. 76 at 78. Basta yung red ay 77. Ayun pala, lumayo. Tsaka ito, kahit mag-short to, walang problema to. Hindi to, huwag kayo matakot sa RTD. Matakot kayo sa transmitter kasi may supply na yung 24 volts. Kapag may nakita kayo dyan symbol na positive, negative, transmitter na kagad yun. Pero pag wala kayo nakikita ang symbol dyan, wala, RTD na kagad yun. RTD or thermocouple. Pag RTD at thermocouple yan, kahit tawak-hawakan yan, mag-short yan, hindi masisira yan. Pero pag may positive, negative na, ibig sabihin may 4 to 20, may supply na yung 24 volts, mag-short na yun. Kailangan maingat na kayo doon. O dahil 77 yung red, yung nag-iisa, 77. O yan, 77. Red yan ha. Tinandaan na natin, ito yung nag-iisa, ito yung A. So sa ABB, ito yung A. Ito yung hindi magka-short. Tapos ito yung BB, yan magka-short. Tapos dahil magka-short yan, 2 wire ka lang dito ha. Ayan, yung 2 wire lang gamitin mo. Mag-simulate tayo ng ginawa. Oh, 0. Nagbato tayo ng 0. Dapat ang reading doon. Nga, anuhan mga lan doon. Oh, yan ang reading natin. Nag-simulate tayo ng 0. Ang reading natin expected 0 dapat. Kung may ano man yan, may correction, ayos lang. Depende kung malaki naman ang tolerance ng kliyente, di ayos lang yan, 0.5 degrees Celsius. So, sige. Ano tayo? Tata. Subukan naman natin ng 100. 50 na lang. Masyadong malaki. Yan, 50. Okay, punta ka daw, balik. Kung 50 yan, at 50 rin. Pato ka ng 50. Pwede na. Pwede na mag-calibrate. Pwede na mag-calibrate. Pwede na. Pwede na mag-calibrate. Kahit solo. Ano? Dali na? Marunong na? RTD? Dali ano? Madali lang yan pag alam nyo. Pag hindi nyo alam, hindi yan madali. Pero pag hindi nyo alam, hindi yan madali. Mahirap yan. Masisiraan nyo yan. Nasaan na yung... Babalik na natin. Dahil magbabalik tayo. Tapos, halimbawa, ang required ng kliyente, hindi ganon, simulation. Pero, pwede nyo rin gawin yon kasi pag yung RTD, yung resistance niyan tama, kahit hindi mo i-calibrate yan.
Hindi man nasisira yan. Hindi man nasisira to. Yung reading nito sa sunod, yun pa rin yun. Basta na-try nyo na ng isang beses. Basta yan ay umaangat. Umaangat, ba? Ano kasi sa ambient, tama yung resistance nyo. Hindi, kung malayo man, hindi man sobrang layo. Halimbawa, resistance nyo, ang talon ay 10 degree, malayo na yun, syempre. Kung mga 1 lang, 2, ayos lang yun. Ayos lang yun, kasi na-adjust yun sa HMI eh. Na-adjust nila yan. Tapos i-try nyo rin ang loop, i-drive lock nyo, pwede. Yan, hindi masisira yan, kahit ganyan-ganyan naman, hindi masisira yan eh. O tapos yung sinabi ko kanina, ibabalik yung A, yun lang ang tatandaan nyo. Yung sinabi ko kanina, ibabalik nyo lang ay yung 77, yung sa tanda ko, red. Yung 77 red, yun lang ang kailangan nyo tandaan. Yung iba kahit hindi nyo natandaan, okay lang yung magkabaligtad. Ang reading kanina doon sa HMI ay 26.8. Dapat 26.8 din. Ayan, tingnan natin kung kahit magkabaligtad. Nga, dapat 26.8. Tingnan nyo doon. Quality. Nangyari. Daliri pa. Maganda pa. Oh, di ba 26.8? Ibig sabihin, dapat pag bumalik dyan, walang problema. Pag hindi bumalik, may problema ka. Oh, tapos, di ba sabi ko kanina, kahit pagbalik na rin, ayos lang. Walang pagbabago nga, balik na rin nga natin. Ayan, magbalik na rin natin yung BB. Pagbalik na rin natin. Ayan, binaligtad ko ah. May ebidensya tayo ah, may video ah. Oh, sige, tingnan natin. Ayan. 26.8 pa rin. Dapat. Ayan na, bumalik na. O ngayon, tara. Pero dapat, huwag dating balik pa rin natin sa dati kasi may mga tandayan eh sila. Yung mga nag-maintenance dito, may mga number yan. Kaya dapat pa rin natin ibalik sa dati. Yung 76 ay nandito. Ha, pinakita ko lang na okay lang kahit magkabaligtad. Pero dapat ibalik pa rin natin sa dati. Mas maganda lagi tayong magtanda. Sulat natin dito kaya i-type natin dito. Kung maliit, dito lang kayo mag-type ang number. Yung tanda ko. Tapos pagbabaklasin nyo to, tatanggalin nyo muna ang wire bago nyo ikutin. Yan. Tanggalin nyo muna lahat. Dito, tanggal. Tapos hugot. Kasi pag inikot nyo yan, mapuputol yung wire na yan. Nakakasira dyan. Baka naman. Okay na lang. Bumalik na. Hindi. Okay na yan lang. Ano yan? Subscribe Naaman, KO Masters.